Sa kabilang banda, ang spiritual court ng pamilya H. Hanggang sa achievement bow, tinanong ng tagapamahala na si H. Wang Bogan ang manggagawa kung nag-abaya na ba niya ng maayos sa mga tao, at sumagot siya na nakaayos ang lahat. Sinabi ni Gon sa manggagawa na kailangan niyang tratuhin sila ng pinakamataas na paggalang. Tumugon si Gong at sinabi na tandaan yon, at pinauwi na niya ang manggagawa. Huminga ng malalim si Gong at naisip na dumating na ang Pamilya Act at sinabi ng pamilya Namgang na ang mga ito ay paparating na din. Bigla, dumating ang manggagawa, kaya tinanong siya ni Gong kung bakit siya nagmamadali, at sumagot siya na ang pamilya ng Nongon ay dumating na sa mga pintuan. Nagulat si Gong at agad na tumakbo papunta sa pinto, nagtataka kung paano sila nakarating ng maaga. Sinabi ni Gong na kailangan nilang magmadali at imbitahan sila sa loob. Ngunit nag-aalala siya dahil halos gusto niyang tratuhin sila ng ganito. Pagkatapos ay welcome sila, dinala ni Gong ang mga ito sa korte ng Hidden Dragon at sinabi sa kanila. Ito ang lugar kung saan ang pamilya Gon at ang kanilang mga tauhan ay mananatili. Sinabi ni Gong na magpahinga ng mabuti at sinabi na kung may mangyari, huwag magatubiling tawagin siya. Pinasalamatan ni Ho si Gong. Nang umalis si Gong, sinabi niya sa lahat na hindi sila naroon upang maglaro. Kaya kailangan nilang magmadali at mag-organisa. Samantala, napansin mo ba na galit si NW John? Kaya tinanong niya, ano ang problema? At sinagot siya ni MW Giant na wala. Ngunit sinabi ni Kang Yu na mukhang may nais sabihin si NW John. Kaya sinabi ni MW Giant na sa tingin niya ay sumusobra ang mga tao. Biglang tinanong ni Hu kung ano ang ibig sabihin niya. At sinagot ni MW Giant na tinanong niya ang isa sa mga gabay kanina. At sinabi nila na ang mga elders ng pamilya ang nag-welcome sa mga bisita. Sinabi ni NW na, halimbawa, noong dumating ang pinuno ng pamilya ng Dango at ang kanilang mga tauhan, lumabas ang pinuno ng pamilya H1 Bao upang batiin sila. Katulad nito, sinabi ni NW John na ang pamilya bago sila, ang acts, ay sinalubong din ng pinuno. Ngunit sinabi ni Min na maaaring nagkataon lamang at sinabi na maaaring dumating sila. Habang ini-welcome ang mga nakatatanda ng ibang pamilya at hindi nila ginawa ito ng sadya. Bigla, nang tanungin ni Young Known Shone si Min kung hindi ba dapat magbigay ng paghingi ng paumanhin ang mga nakatatanda ng pamilya H1 Go, pagkatapos ay nag-alala si Min. Biglang dumating si Wan at sinabi na tama ang sinabi ng batang yon. Guangzhou, ito ay isang bagay na alam ng kahit isang bata, ang hindi tamang pagtrato sa isang bisita ay hindi tama. Nang tanungin ni Min kung sino siya, sinabi ni Guang na nakalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili at na siya ay si Guang Boat, H1. Nagulat si Min at Hu, agad siyang nagpakita ng respeto kay Guan at sinabi niyang dapat siyang kilalanin agad. Sinabi ni Min na siya ang pinuno ng pamilya ng Namgang, at sinabi ni Guan na siya ang batang pinuno ng pamilya, ayon sa narinig niya. Ang unang paghingi ng paumanhin ni Guan ay kay Min, ngunit sinabi ni Men na hindi niya alam kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Kung saan sinabi ni Guan na tama ang sinabi ng batang yun at sinabi na ang nangyari ngayong araw ay kasalanan niya. Sinabi ni Guan na hindi niya magagawa ang isang dahilan para sa nangyari, at sinabi ni Min na hindi niya kailangang gawin yun. Sinabi ni Min na narinig niya ang kanyang sitwasyon kaya hindi niya kasalanan at ito ay isang simpleng hindi magandang timing. Gayunpaman, humingi ng tawad si Gong, ngunit hiniling ni Min na huwag gawin yun at itaas ang kanyang ulo. Dahil siya ay medyo nanginginig kapag nakayuko siya. Sa wakas, itinaas ni Guan ang kanyang ulo at nagpasalamat sa pagtanggap ng kanyang paghingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Min na hindi na niya kailangang pumunta roon para lamang humingi ng paumanhin. Biglang humingi ng paumanhin muli si Guan at sinabi na siya ay naroon upang makita siya at sinabi na ang kanyang relasyon sa pamilya ng Namgang ay bumalik na sa matagal na panahon. Sinabi ni Min na narinig na niya ito dati, na noong araw, isinugal ni Guan ang kanyang buhay kasama si Elder Wan Wang at ang pamilya, at natutuwa si Guan, na alam niya ito at sinabi na ginawa niya yun noon, kasama si Big Brother Nomgon at iba pa na gumawa ng pangalan para sa kanila, Muugwang at Zugwang. Sinabi ni Guan na noong nagsimulang bumagsak ang pamilya Gon, siya ay labis na nag-aalala, ngunit ngayon alam niya na ito ay simpleng unos lamang bago ang bahaghari. Tinanong ni Guan kung sino ang maglalakas loob na sabihing bumagsak ang pamilya na may mga talentadong tao sa harap niya. Biglang napansin ni Guang si Hu at tinanong kung sino siya, kung saan sumagot siya na siya ay si Yu Ji-hu, na may karangalang kinuha ang posisyon bilang isa sa mga nakatatandang master ng Namgang. Sinabi ni Guang na masyadong bata si Hu upang maging pinuno ng pamilya, ngunit sinabi niya na ginawa niyang kwalipikado ang pangalan.
Biglang nang tanungin ni Guan ang tungkol sa Elder Master, sumagot si Hu, na siya ang Superior Master ng pamilya, at nang tanungin ni Guan ang kanyang pangalan, sinabi ni Ho na hindi ginamit ang pangalan ng Namgang bilang Superior Master. Sinabi ni Ho na ang Superior Master ay nasa bundok upang magsanay at lumabas lamang siya ng bundok pagkatapos ng brutal na digmaan, kaya kakaunti ang nakakaalam sa kanya, maliban sa kanyang sarili at mga manggagawa ng pamilya. Pakiramdam ni Guan ay may kakaiba, ngunit bigla nang sinabi ni Ho na ang Superior Master ay Pipi, lahat ay nagulat, kabilang ang Superior Master. Higit pa rito, nang sinabi ni Ho na ang Superior Master ay bingirin, lalo pang nagulat ang lahat. Sinabi ni Ho na ang Superior Master ay napakamahiyain dahil sa kanyang matagal na panahon na mag-isa sa bundok, kaya dapat siya ay patawarin ng may malaking puso. Samantala, naniniwala si Guan na ito ay maaaring totoo dahil ang matandang lalaki ay nakarating sa mataas na antas ng martial arts na may ganoong katawan. Bigla, galit na tinanong ng Superior Master si Hu, gamit ang sound transmission. Mula kailan pa siya hindi maaaring makinig o magsalita? Humingi ng paumanhin si Ho at sinabi na wala ng ibang paraan, dahil kung malaman nila kung sino ang Superior Master, ang buong pamilya ng H1 Go ay tiyak na magkakagulo. Sinabi ng Superior Master na hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pagtrato at sinabi na narito siya, ang tumatanggap ng ganitong pagtrato kasama si Hu sa kabuuan. Biglang sinabi ni Guan na ayos lang ito dahil lahat ay may kani-kanyang kwento at nagpasalamat siya kay Ho sa pag-unawa. Pagkatapos nito, sinabi ni Guan na hindi na sila dapat tumayo ng ganito at inaya silang magtungo sa itaas para mag-tea. Habang umaakyat, narinig ni Gwen ang usapan tungkol sa mga magnanakaw na sinalubong ni Ho, at sumagot si Ho na totoo yun, ngunit ito ay dahil sa purong swerte lamang. Gayunpaman, hiniling ni Guan kay Ho na ikwento ang mga detalye, dahil tumakbo pa lang siya papunta roon at para marinig ito ng buo. Sinabi ni Ho na ikukwento niya, ngunit nagulat siya kung gaano kabilis kumalat ang balita. Naalala ni Ho na ito ay isang karanasan habang nililinis ang bundok mula sa mga magnanakaw. At dahil ang natitira na lamang niyang gawin ay baguhin ang pananaw ng lahat sa kanila sa 5 Dragon Branch meetings, mabilis lumipas ang oras, at nagsimula na ang unang araw ng 5 Dragon Branch meeting ay magsisimula na. Pagkalipas ng ilang sandali sa korte ng espiritu ng pamilya ng H1 Bao, sinabi ng pinuno ng gang na si Dane Bok sa iba na dapat nilang tanggapin na ang itinigil ng pinuno ng pamilya ay ang pinuno ng pamilya ng Pang. Sumang-ayon si Pang Moseb at sinabi din na hindi niya akalain na kakanselahin ng mga kabataang lalaki ang kanilang alyansa. Sinabi ni Ping Lu Sang na, ayon sa narinig niya, ang pinuno ng pamilya ay nagkaroon ng malaking pagtatalo sa isa sa mga nakatatanda ng Mudangs. Samantala, sinabi ng tiyo ni Chuan Boyhood na si Gao Zhong na ngayong nawala na ang Hamon at Mount Hua, ang matuwid na koalisyon ay nasa ilalim ng Pam faction ng Muddang. Nang sinabi ni Yi Godino na ang inpektadong Sugar ay bumubukas ng landas, sumang-ayon si Yun sa kanyang tiyuhin at sinabi, ayon sa kanyang nalalaman, ang namuno sa pagtakas mula sa alyansa ay si Senior John Minihao. Nang tanungin ni Dang Wok kung tinutukoy niya ay si Senior Bond Hakeo, sumang-ayon si Yun at sinabi na siya yun. Sinabi ni Wok na ang person alid yun ay kapansin-pansin. Isang milagro na siya ay nanatili sa alyansa. Sinabi ni Yi Gao Zhang na yun ang kanyang ikinababahala. At kahit anong sabihin ng iba, ang Jung-Yung sect ay ang liwanag ng espiritu ng landas. Sinabi ni Yi Gao John na huwag nang banggitin ang Peach at Palas na sabik na kunin ang kontrol ng Miriam na lumalakas araw-araw at sinabing, walang nakakaalam kung gaano pa karaming dugo ang dadanak. Samantala, naruroon din si Min sa pagpupulong na yun, at sinabi ni Yun sa kanyang tiyuhin na huwag na rin mag-alala tungkol dito. Sinabi ni Yun na sa kapangyarihan ng 5, ngunit agad niyang kinurek ang sarili at sinabing, sa kapangyarihan ng 6 na pamilya na nagtitipon dito, ano ang hindi nila kayang makamit? Sumang-ayon si Pang Wasang at sinabi na ang tagapagbantay ng deity at ang master ng espada ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa Shell Mount Hua. Sinabi ng pinuno ng Pamilya Act na kung magtutulungan ang 6 na pamilya, kaya nilang harapin kahit sino, kahit ang Peach at Palas. Nang tinanong ni Yasang ang pinuno ng Pamilya Act, kung ganoon nga ba yun, tumawa si Oak Wagon at tinanong kung ano ang alam ng matandang iyon tungkol dito. Sinabi ni Aquagon na ginagawa lang niya ang kanyang makakaya sa lahat ng bagay. Ngunit sinabi ni New Song na ang makapangyarihang pinuno ng Pamilya Act ay masyadong maingat. Nagsimulang magtawanan ng lahat, ngunit hindi ganon katawa-tawa kay Men, dahil sawang-sawa na siya sa pagpapanggap ng lahat na parang walang mali.
Ngunit alam niya na wala silang interes sa pamilya ng Namgang. Ikinagalit ito ni Min, ngunit ito na lang ang katotohanan, at kailangan niya itong tiisin sa ngayon. Samantala, gumising si Hu mula sa pagkakatulog, tinanong ng Superior Master kung nasaan ang lahat at bakit siya nakahilata pa siya sa oras na ito ng araw. Tinatanong ni Ho kung galit pa rin ang nakatatanda sa ginawa ni Ho, ngunit tinawag ng Elder itong kalokohan at sinabi ni Hu, habang natatawa na lahat ay umalis na upang maglaro. Sinabi ni Ho na pinayagan niya silang umalis upang maging mas komportable ang kanilang pananatili roon, kahit pansamantala. Nang tanungin ng nakatatanda kung ano ang plano ni Ho ngayon, tinanong ni Ho kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng Elder Master na stop pretending na hindi pa rin niya alam, at sinabi niya na hindi siya madaling maloloko. Kaya sinabi ni Ho na sabihin sa kanya kung ano ang mangyayari ngayon. Tinatanong ng nakatatanda, maliban sa ilang may naunang relasyon sa pamilya ng Namgang, kung iniisip ba talaga ni Ho na pinahahalagahan ng iba ang pamilya ng Namgang. Sumagot si Ho na malamang ay wala silang pakialam. At sumang-ayon ng nakatatanda, kaya tinanong niya kung paano ito aayusin ni Ho. Sinabi ni Ho na sa loob ng Miriam, ito ay tungkol sa kung sino ang pinakamalakas, kaya kailangan lang nilang ipakita kung sino ang boss sa paligsahan sa moral na pakikipaglaban. Nang tanungin ng nakatatanda kung iniisip ni Ho na magiging madali ito, sinabi ni Ho na kung suswertehin ang mga kabataang miyembro ng Chengdu Fashion, makakalahok sila, at maaaring maging posible ito. Nang tanungin ng nakatatanda tungkol kay Jup, sinabi ni Ho na masyadong mahirap, ngunit sinabi ng nakatatanda na hindi ito biro. Sinabi ng nakatatanda na nag-iingat lang siya, at nag-iisip kung magiging masaya bang laruin sila ng kaunti kung kinakailangan, ngunit sinabi ni Ho na magiging maayos ang lahat hanggat maayos ang takbo ng mga bagay. Sa kabilang banda, pumasok si Doman sa silid at nakita na ang kikipaglaban isang lalaki. Ang lalaki ay lasing, kaya't sinabi niya na alam na niya kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy at tinanong si Doman kung galit siya sa pakikinig ng katotohanan. Sinubukan ng nakababatang kapatid ng lasing na pigilan siya, ngunit itinulak siya palayo at sinabi na ang pulong ng 6 na branch ng dragon ay naging pulong ng 6 na dragon at isang mandirigma ng lupa. Sinabi ng nakababatang kapatid na hindi dapat sinabi ng nakatatandang kapatid yon, ngunit sinagot siya ng lasing na lalaki na may isang malaking pamilya ng Namgang. Habang nagsasalita siya, sinasabi niyang ang pinuno ng kanilang pamilya ay isang babae. Nang marinig ito, nagalit ang mga miyembro ng Namgang. Sinabi ng lasing na lalaki na mayroong kasabihang kung tumitilaok ang manok may pamilyang bumagsak. Galit na galit si Doman, kaya tinanong niya kung paano siya naglakas loob na sabihin yun at sumugod upang saksakin siya. Ngunit hinarang ng lasing na lalaki ang kanyang pag-atake at tinanong kung ang pag-atake ng palihim lamang ang natutunan niya. Lalong nagalit si Doman, ngunit sinabi niya na hindi pwede itong tawagin ng lalaki na pag-atake ng lihim at hinamon siya na hugutin ang kanyang espada. Biglang napagtanto ng lasing na lalaki na mali ang kanyang sinabi. Samantala, nang tanungin ni Hiwang kung hindi ba pipigilan ni Con Yu si Doman, sinabi ni Con Yu na hindi niya ito pipigilan dahil kung hindi sinaktan ni Doman, siya mismo ang gagawa nito. Sinabi ni Hilong na dapat na pumagitna na si Con Yu, ngunit sinabi ni Con Yu kay Chen Dumon na ang isang magandang pagbugbog ang kailangan ng isang mabangis na aso. Samantala, iniisip ng lasing na lalaki na magsosorry na lang siya pagkatapos ng laban, ngunit nakita niyang papalapit ang espada ni Doman, kaya't agad niyang itinulak ang lalaki palayo. Napagtanto ng lasing na lalaki na mas malakas si Doman kaysa sa inaakala niya, kaya't napagpasyahan niyang wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang 5 tiger swords. Nang ilunsad ng lasing na lalaki ang kanyang pag-atake, nagulat ang lahat nang makita ang pag-atake ng 5 tigre na espada, ngunit ginamit ni Doman ang kanyang lakas upang harangin ang pag-atake na yun. Gayunpaman, napaatras si Doman at muling sinubukan ng lasing na lalaki na siya'y atakihin, ngunit nagawang harangin ni Doman ang lahat ng pag-atake. Samantala, huminto ang lasing na lalaki dahil napapagod na siya. Tinanong siya ni Doman kung yun na ba ang lahat ng kaya niya at sinabing ngayon naman ay siya ang titira. Sabay nito, natuwa si Hiwang dahil nalaman niyang magaling pala si Doman at sinabi niyang hindi biro ang mga kasanayan nito. Sinabi ni Hiwang na ang lasing na lalaki ay lumalaban pa rin, ngunit sinabi ni Con Yu na hindi yun ang kaso dahil tapos na ang laban. Ipinaliwanag ni Con Yu na ang ginagamit ng lasing na lalaki ay isang kasanayang tinatawag na 5 tigre na espada sa pamilya Pang. At sa pagkakita nito, nangangahulugan na siya'y lubos ng na-master ito. Sinabi ni Hiwang na hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Con Yu.
Biglang nagsimulang magturo si Kuan Yu na ang martial arts ay nahahati sa dalawang uri. Una, isang tao ay nagiging mas malakas habang natutunan niya ang ikalawang bahagi ng kasanayan, at ang isa pa ay isang serye ng mga galaw na sunod-sunod na nagreresulta sa labis na pagsabog ng lakas. Ipinaliwanag ni Kuan Yu na ang martial arts technique ay kilala bilang unbounded sword arts na isang teknik na pinagsasama ang dalawang ito. Sinabi ni Kuan Yu na narinig niya ito mula sa nakatatandang kapatid at dahil dito, mahirap itong makamit. Ipinaliwanag ni Kuan Yu na ang pagkakaiba sa dami ng lakas ng kapangyarihan na kayang likhain ng isang tao habang natututo, ang ikalawang bahagi ng teknik ay sinasabing tulad ng pagkakaiba ng langit at lupa. Sinabi ni Hilong na kamangha-mangha ito. At sinabi ni Kuan Yu na ang 5 tigre ay bahagi ng ladder. Gayunpaman, sinabi niyang may puwang sa pagitan ng mga galaw ng lasing na lalaki, at nagsisimula ng lumaki ang mga ito. Sinabi ni Kuan Yu na malamang napansin na ito ni Chen Doman at sabay nito, inatake ni Doman ang balikat ng lasing na lalaki. Bumagsak ang lasing na lalaki at nagtataka kung sinusubukan ba siyang patayin ni Doman, ngunit biglang sumugod ang kanyang mga nakababatang kapatid at sinabing ibaba ni Doman ang kanyang espada. Personal na kinuha rin ng ibang mga miyembro ng pamilya Namgon ang kanilang mga armas. Ngunit sinabi ni Kuan Yu sa lahat na manatili sila at hayaan si Doman na hawakan ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Doman at biglang sumugod ng mabilis. Agad niyang naaga ang espada ng kalaban at inilagay ang kanyang espada sa leeg ng lasing na lalaki. Nakatakdang patayin ni Doman ang lasing na lalaki, ngunit biglang, si Ken Yu gamit ang sound transmission, sinabi ni Kuan Yu na tumigil siya dahil ang lalaking yun ay mula sa pamilya Pang. Biglang sinabi ni Kuan Yu sa lahat na nakita nila na ang lalaking yun ay nagsalita ng mga di kanais-nais na komento tungkol sa kanilang pamilya. Sinabi ni Kuan Yu na sapat na ang kanilang pagtitiis, at ang pagiging lasing ay hindi dahilan upang sabihin ang mga bagay na yun dahil may mga bagay na hindi dapat sabihin ng malakas. Galit na sinabi ni Kuan Yu na ang sinabi ng lalaking yun tungkol sa kanilang pinuno ay isang bagay na hindi maaaring banggitin muli nang hindi nawawala ang galit ng kapwa. Sinabi ni Kuan Yu na hindi nila malilimutan yun. Natakot ang lalaki at agad na pinutol ni Doman ang kanyang braso. Sinabi ni Kuan Yu sa lalaki na magpasalamat siya sa katotohanang siya ay kabilang sa pamilya Pang at sinabing pinapalampas niya ito dahil sa relasyon sa pagitan ng pamilya Pang at pamilya Namgon. Sa kabilang banda, sinabi ni Kuan Yu sa lahat na umalis na sila. At habang sila'y paalis lalong nagalit ang Pang, tinanong ni Hiwang si Kuan Yu kung may problema. Sinabi ni Kuan Yu na hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang ginawa. Sinabi ni Hiwang na yun ang nararapat, ngunit nagtanong si Kuan Yu kung ano kaya ang gagawin ni Ho. Sinabi ni Hiwang na hindi siya sigurado, ngunit maaaring isa sa dalawang bagay, papunahin sila ng husto o tatanggalin sila sa mundong ito ng walang bakas. Natawa si Ken Yu at sinabi kay Hiwang na parang siya si Hu. Sinasabi nila na parang sina Ho at Hiwang ay nagkakaroon din ng tawanan. Biglang dumating si Hu at tinanong kung maganda ba ang kanilang pag-uusap at kung maaari nilang ipaliwanag ang kanilang sinabi. Nagulat ang lahat, ngunit si Ho ay may masamang ngiti sa labi dahil alam niyang may ginawa silang kakaiba. Pagkatapos ng ilang oras, pinarusahan ni Hu si Ken Yu, Hiwang at Domo, na pinaupo niya ang mga ito sa isang paa at sinabi na kapag naibaba ang kanilang hawak sa kanilang bibig ay katapusan na nila. Habang ang tatlo ay nahihirapan sa pagbalanse, tinawag ni Ho ang kanilang sitwasyon na pathetic at sinabi na, kahit na matagal na, nahihirapan pa rin sila. Sabi ni Ho, sila ay tao lamang at ang mga tao ay maaaring malasing at makagawa ng mga pagkakamali, ngunit pinagsabihan niya sila dahil ang problema ay hindi tinapos ni Doman ang laban agad, kahit na mayroon siyang kakayahang gawin ito. Samantala, nagalit siya kay Ken Yu dahil sa pagputol ng braso ng lalaki, instead na ulo at nagtanong siya kay Hiwang kung ano ang gagawin sa kanya. Natakot si Hiwang ng husto, habang binubugbog siya ni Ho, at pagkatapos siyang bugbugin, sinabing dapat niyang pinakinggan siya. Ngayon ay gabi na, kaya't lumabas ang matanda at sinabi niyang hindi siya makatulog dahil sa ingay. Nag-apologize si Ho, ngunit nang magsimula siyang magpaliwanag, sinabi ng matanda na narinig niya ang nangyari habang siya ay naidlip. Nang tanungin ng matanda kung may laban ba, sumagot si Ho ng oo. Kaya't sinabi ng matanda na paminsan-minsan ay nangyayari ang laban, ngunit tinanong kung nanalo ba sila. Agad na sumagot si Kuan Yu at Doman na oo, ngunit nang mapansin nila na nahulog ang mga stick na hawak ng kanilang bibig, nagulat si Kuan Yu at Doman tinanong kung paano nila nagawa iyon.
Sinabi ng matanda na ang mahalaga ay nanalo sila at inutusan silang bumalik sa kanilang mga sulok dahil nandito rin ang pinuno ng pamilya. Ang matanda ang nanguna at sinabi ni Hu kay Kuan Yu at kay Domon na magpasalamat sa langit sa kanilang swerte at iniutos na dalhin si Hiwang sa kanila. Nang nakaalis na si Hu, tumayo at umupo sila, masaya na nakalabas sila ng buhay. Sa kabilang banda, iniulat ni Ho at ng matanda ang lahat kay Min, at tinanong ni Hu kung ang ulo ng pamilya Pang ay nasa pulong kasama si Min, at sumagot si Min na tama yun, ngunit hindi ito binigyang pansin ng pamilya Pang. Sinabi ng matanda na may pagkakataon na hindi pa nila narinig ang nangyari ng detalyado, kaya't makikita nila kung ano ang mangyayari bukas.